Faith sees what the eyes can't. Nakikita po ng pananalig at pananampalataya ang hindi nakikita ng ating mga mata. Faith sees what the eyes cannot. Kamusta po ang inyong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon? How are you doing in the Lord today? Kamusta po kayo? Is your faith under fire? Ang inyong pananalig at paniniwala ba ay sinusubukan ng ating Panginoon? Can we still retain the spiritual confidence even when the pieces don't fit? Paano kung yung sinasabi sa pulpito, yung binabasa natin sa Bible, yung pinag-aaralan natin sa devotion ay tila parang hindi natin maintindihan kasi hindi naman nangyayari. Hindi naman natutupad, nagaganap. It doesn't fit. It tests our spiritual confidence. And we do not see any light at the end of the tunnel. Minsan mga kapatid, iniisip natin tayo na mananampalataya, hindi na dapat tayo sinusubukan. Kasi mananampalataya tayo. Ngunit sa totoo lang, lahat po ng tao, mananampalataya ka o hindi, ay sinusubukan tayo ng ating Panginoon. At dito po nangyayari na minsan hindi nakikita yung liwanag sa dulo ng kadiliman. It doesn't mean that there is no light at the end of the tunnel. It just seems na wala. Pero dun sa dulo, mga kapatid, meron. Faith, ang sabi sa Hebrews 11:1, it states that now faith is substance of things hoped for and evidence of things not seen. Ang pananalig raw, mga kapatid, ay substance o substansya ng mga iniisip at inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi naman nakikita. So, yung pala ang pananalig. Sa makatwid, faith sees something that the human eye does not. May nakikita ang pananalig na hindi nakikita ng ating mga human eyes. Faith sees not in advance the evidence of things hoped for. Nakikita po ng spiritual na mata o faith ang mga bagay na kanyang inaasahan, na bagamat wala pa ito, ay pinaniniwalaan niya na to. Bagamat hindi nakikita at sabi sa English, invisible to the eyes. How can you believe something that you don't see? When nature taught us to see is to believe. Faith, mga kapatid, believes first in order to see. Oh, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para tayo lubusan makakita, kailangan may pananampalataya, may pananalig sa ating Diyos. Kung hindi raw, hindi po natin makikita ang dapat nating makita. While the human eye needs to see first in order to believe. To see is to believe. Kailangan makita raw muna, ma-prove muna bago siya maniwala. Pero ang pananampalataya, kabaligtaran. Naniniwala na ito, bagamat wala pang ebidensya upang gawin ito. Without faith, kung walang pananalig, mga kapatid, we will only be limited to what our human eyes can see. Pag walang pananalig, ang ating buhay ay parang napaka-practical lang. Batay lang sa nakikita. Pag sinabing siya masaya dahil nakita sa litrato, sa picture, sa mga selfie, magkasaya-saya, ay masaya siya. Hindi mo alam pag alis dun sa picture o pag alis dun sa tinatawag na album, malungkot pala. Yung kaninang nakita mo kasaya-saya, kaganda-ganda tingnan na litrato sa kanyang profile. Because that's what you see. But in reality, it's far from the truth. I tell you, without faith, we will only be limited to what our human eyes can see, because faith sees what the human eyes fail to visualize. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In the Old Testament, sinabi po, mga kapatid, sa Lumang Tipan, when God awarded the promised land to the Israelites, the promised land called Canaan. Ito po'y pinangako ng Diyos sa
Bilang 13, isa. Numbers 13 verse 1. He instructed Moses to appoint men who will explore and scout and spy the land. Nagpadala si Moises ng 12 tiktik o espiya o scout para bago man lang nila gupuin at puntahan yung lugar na pangako ng Diyos, nakita nila kung anong nilalaman ng lugar na to. Kung ito'y lugar, mga kapatid, na talagang mayaman ba sa natural resources? Is this really a place called milk and honey? When the 12 spies went back after 40 days, they reported their findings in verse 27. And the land is indeed flowing with milk and honey. Ay, totoo na napakayaman. At ang sabi, binubukalan ito ng gatas at pulot sa yaman ng lugar na yon. Ngunit, ayun, narinig nyo yung ngunit, subalit, in English, but, B-U-T, but, people there are strong. Totoo, ang sabi ng Panginoon, it is a land that is rich with milk and honey. The natural resources is unbelievable. It was fantastic. But, ayun, yung salitang but, importante rin. Sa tao, mga kapatid, kung saan siya nakatingin. At dito, mga kapatid, pinaliwanag in verse 28. People there are strong in walled and very great cities. Moreover, we saw the children of Anak there. Alam niyo yung anak ni Anak? Anak ni Anak. Mga higante po yan. Mga malalaking tao. At yan po, mga kapatid, ang nakatira ron. Ito po'y meron tong mga bakod na mga pagkakataas-taas. This is a place that is fortified. And marami pong tao na mga iba ang nakatira ron. At sabi pa po ng verse 29, the Amalekites, the Hittites, yung iba't ibang mga lahi, Jebusites, Amorites, nakatira na ron sa pupuntahan natin na ang sabi ng Diyos ay lupa para sa atin. Pero bago tayo makapunta ron, nakita namin may nakatira na ron. Mga iba't ibang mga tao ron, iba't ibang lahi, pati yung mga Canaanites, nakatira malapit, mga kapatid, sa tabing dagat or by the coast of Jordan. So parang sinasabi, mga kapatid, nung ilang mga tiktik, ay bakit pa tayo papasok dyan? Lupang pangako nga ba yan? Meron na nakatira yan. Meron nang nanarian mga higante. Alam mo, sabi ni Caleb, and Caleb stilled the people, pinakalma niya yung mga tao. Kasi paiba na po yung direksyon. Ang sabi ng Lord, ito na ang land of promise. Pero ang mata ng tao parang, paano tayo makakapasok dyan? Meron na palang nakatira ron. So there is already a conflict. Kaya sabi ni Caleb stilled the people before Moses, let us go at once and possess it, for we are able to overcome it. Akyatin na natin paminsan at ariin natin sapagkat kaya natin lupigin ito. But in verse 33, mga kapatid, ang sabi ng mga espiya, there we saw giants, and we are in our own sight grasshoppers. Nakita namin higante. At nung nakita namin higante, tiningnan namin yung aming sarili, nakita namin kami ay parang mga tipaklong lamang. I'm sad, mga kapatid, that this happened, that in the book of Numbers 14:9, it says that Caleb said to the people, only rebel not against the Lord, for they are bread for us. Tinapay lang ang kaaway. Their defense has departed from them. Hindi na nila madedepensahan ang lugar na yan dahil ibinigay na ng Panginoon. The Lord is with us. Fear them not. Huwag kayong mga takot kasi kasama na natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon. Yet the majority took stones to stone the minority. Mas marami ang napaniwala
at naging negatibo na po ang pananaw. Ang nakita nila ay higante, ang nakita nila ay balakid. Pero ang nakita naman itong dalawa na si Josue at si Caleb ay ang pangakong lugar, the promised land. In verse 24, the Lord said, "But my servant Caleb, because he had another spirit with him, he followed me fully." Ayan po. Tandaan niyo po yung salita. He followed me fully. Lubusan niya akong sinunod. Kaya, ano po ang naging resulta nito? His seed shall possess it. Ang kanyang lahi ang makapapasok sa lupang pangako. Yung iba hindi po. Hindi po nakapasok. Caleb with another spirit, nagtaglay ng ibang diwa at spirito si Caleb. Kaya aariin ng lahi niya ang lupain. Paano nangyari ito? Lubusan siyang sumunod. Lubusan siyang naniwala. Lubusan siyang sumampalataya. Muli, palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. I saw the giants. Alam niyo, mga kapatid, totoo naman eh. Hindi naman natin sinasabing sinungaling yung 10 na negatibo ang kanilang ulat. Higante nakita namin, higante rineport namin. Anong mali? Kaya nga may higante ron. Kaya nga mayroon ng mga ibang taong tumira ron sa lupang pangako na dapat sa mga Israelita lamang. Dahil yung lugar ay mayaman. Kung yung lugar, mga kapatid, mabato, mabundok, sino titira ron? Sino ang titira sa lugar na wala namang bunga yung mga tanim? Pero kaya nga maraming tao ron. Nauna sa kanila, squatter po. Mga hindi naman talaga kanila yung lupa, pero nakita nila the land was good for living and for starting a family and community. They lived thereon. Nabuhay sila ron. May higante, natural, mga kapatid. Meron pong mga lugar na magaganda talaga na naroon sila. At meron pong mga tinatawag na lugar na kaganda-ganda, natural, meron pong mauuna. Hindi po naisip ng mga Israelita yon. Ang naisip nila balakid agad. Paano yung pangako ng Diyos? Na yung lupa, hindi po dun sa mga nakatira ron. Ngayon, kung hindi, para sa mga Israelita. Ang nakakita lang nun ay mga Israelitang may pananalig sa Panginoon. Pero yung mga human eyes nung naging negative, ang nakita nila higante. Ang nakita nila hadlang. Church, I tell you, pag ikaw may faith, makikita mo yung hindi makikita ng mata. Mahirap pumasok sa kumpanya na yan. Maraming requirement. Pero kung ang isip mo, hindi. Ang sabi ng Bible, ako gagawin ng Diyos, ulo, hindi buntot. Susubukan ko. I'll try my best. Magtetest ako. Kagulat-gulat pero hindi, pero totoo. Pumasa ka, hindi lang pumasa. You top the exam. You just look at the condition, at the situation by faith. Ang sabi mo, Lord, sinabi mo, pangako mo, ako'y gagawin mong ulo at hindi buntot. No wonder, pinimote ka ng ating Panginoon. Yung iba naman Christian, pero hindi na po promote. Bakit? Kasi nakikita nila yung problema, yung balakid, kesa ang lupang pangako. Ang lakas ng palakpak. I saw the giants, but your faith that also sees that what belonged to them, the promised land, Canaan. In Daniel 6:3, Daniel was preferred because of an excellent spirit. King Darius
honored King Darius honored Daniel because he has an excellent spirit and was with him, and the king thought to set him over the whole region, to put him in authority. And in verse 4, even his detractors can't find a reason to put him down, as he was faithful, and no error can be found or even fault. Verse 7 says that the king was convinced by his advisor to make a decree. Gumawa po ng isang ordinansa na lahat raw po, mga kapatid, na mananalangin sa ibang Diyos at sa ibang tao for 30 days. Liban sa hari. So ang hari pala ngayon ang ginawang Diyos for 30 days. Doon po magpe-pray dapat lahat ng tao. Isang ordinansa na pinalabas ng hari at pwede niya gawin yun sa kanyang kaharian. But those who will not worship the king, he shall be cast into the den of lions. Pakakain po ng buhay sa mga leon sa lungga nito. Verse 10, when Daniel knew about the decree, he went about his business. Siya'y nagpray ng umaga, nagpray sa tanghalian, nagpray pa rin ng gabi. Kaya dahil doon, siya po ay inaresto, and he was accused by his detractors and have penalty implemented by pressuring the king to apply this decree over Daniel. Masakit man sa loob ng hari, malapit po sa puso ng Haring Dario si Daniel dahil he's of a different spirit. But he has to implement the decree. Is to punish Daniel to be put at the den of lions to be eaten alive. He told Daniel before Daniel was delivered to the den. Ang sabi po ng hari, he told Daniel, thy God whom thy serve continually, he will deliver you. Did you hear me? Hindi ko alam, mga kapatid, kung ang hari ay kanyang lalong pinasasakit yung loob ni Daniel. Parang sinasabi niya, asa ng Diyos? Tutulungan ka kaya? Sige, tulungan ka ng Diyos. Hindi ko alam kung ganon, mga kapatid. But verse 18 gives us the clue of the heart of the king that hindi po parang binabaliktad niya sa kanyang salita. Mukhang meron siyang puso para kay Daniel. Kasi si Daniel, yung hari dun sa lugar ni Daniel na si Dario, hindi makatulog. He cannot sleep, and he went towards the night fasting, and his sleep went from him. Hindi po siya makatulog. Nabagabag po siya. At verse 19 continues and said, the king arose early. Maaga siyang nagising. Nung pinasok na po si Daniel, mga kapatid, dun sa lungga, hindi na siya mapakali. Hanggang sa kinaumagahan, siya'y nagising ng maaga, went in haste unto the den. Daniel cried in a lamentable voice. Ano ba yung lamentable? Yung talagang iyak na lungkot na. Nawala na siyang pag-asa. May makakarinig pa kaya ng aking tinig? Siguro, dumidighay na yung mga leon sa lungga. Bakit pa ako tumawag sa kanya? Ang sabi niya, Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Malungkot na tinanong niya yung tanong na yon. At siguro sa kanyang isip, wala na pong sasagot kasi kinain na po ng leon. Kagulat-gulat pero totoo, in verse 22, sumagot ang tinig ni Daniel. Patunay na buhay pa po siya, at ang sabi niya, my God had sent His angel and had shut the mouth of the lions. O hari, buhay po ako. Pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel para pigilan ang mga bunganga nitong mga leong ito upang ako'y hindi anuhin at kainin. Shut the mouth of lions that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me. Nagpapatunay lang po, hari, na wala po akong nagawang kasalanan
laban po sa inyo. Buhay si Daniel. Hallelujah. Verse 23, so Daniel was taken out of the den. No manner of hurt was found unto him, because he believed in his God. Sabihin niyo sa inyong katabi, he believed in his God. Naniwala siya sa kanyang Diyos. Kaya, hindi siya napano. Sino po rito na kalmot na po ng inyong alagang pusa? Nakagat po kayo nung yung pusa na nagkalat lang na parang nanggigil lang, kinagat ka. Nang wala namang kadahi-dahilan. Mabait ka naman tao, ginanong ka pa. Ay, magpaturo ka dyan, ha? Magpaturo ka. Hindi mo alam, baka meron pong rabies yung pusa. Tama? Anong punto ko rito? Eto mga kapatid, nandoon na mismo yung, hindi lang kalmot talagang lalapain po siya ng buhay. Hindi lang po iisa yung leon, marami, lungga nga Ang daming leon doon. What happened? Kahit isang, ang tawag doon? Walang kalmot, no nothing, he was not hurt. Because God sent the angels to stop the lions from hurting the man of God. Verse 24, those who accused Daniel were cast to the den with their wives and children, and they were promptly devoured by the lions. Alam niyo, nakakalungkot, sa panahon po nila, yung mga bata na walang kamuwang-muwang, yung asawa na wala naman pong kaalam-alam doon sa ginawa marahil nung mga advisor nung hari, sila po at kanilang anak at kanilang asa-asawa ay doon sila linagay sa lungga at sila ang pinakain doon sa mga leon. And sure, pagkapasok doon sa lungga, lahat sila kinain ng mga gutom na mga leon. Biruin mo, ikaw yung leon, meron na pwede kang kainin doon, si Daniel, pinigilan ka ng anghel. So yung pagkaligtas ng Diyos kay Daniel, yung pinasok naman doon, patay po, kinain ng buhay. Sila lahat. Kasama pa yung mga inosenteng asawa at inosenteng mga anak. I saw the lion, nakita ng mata na pisikal ang leon. Ngunit ang pananampalataya lamang po ang makakakita ng anghel na pinadala ng Lord para pigilan ang mga bunganga ng leon. Naunawaan niyo po? Only faith can see the hand of God. Only faith can see God sending His angels to protect you from danger, left and right. Only God can do it. And the Bible says, because he believed his God, he was unhurt. Hindi siya napano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. There was a story before this story of Daniel. Also in the book of Daniel 3:17 to 18, a king by the name of Nebuchadnezzar erected a 90 feet by 9 feet statue to be worshipped by everyone, especially when the blowings or the horns are sounded. Ginawa ni Nebuchadnezzar yan. Engineer here, gaano kataas ang 90 feet? I divide it by 3 feet, 30 meters. Aba, para siyang 10-story. Tama? If I'm not mistaken. Ganon kataas yung rebulto, at sinabi nung hari, may parusa kung hindi kayo susunod. Pag narinig nyo itong mga ingay na ito, ng mga horn, ng mga blowers, kailangan kayo ay luluhod at sasamba dito sa Diyos-Diyosan na to. O siyempre, yung nagtirik, para sa kanya Diyos yun, kaya hindi siya Diyos-Diyosan. Basta itong imahe na ito, sambahin nyo. Kung hindi, susunugin kayo ng buhay sa hurnuhan. So lahat ng tao, dahil sa kayo ng kagustuhan ng hari, lumuluhod.
Kaya lang, meron pong mga matatapang doon, sabi ng mga Chaldeans, Amo, hari, meron pong hindi sumusunod doon sa inyong utos. Sino itong mga nangahas na hindi sumunod sa akin? Si Shadrach, Meshach at Abednego, mga Hebreo, mga Israelita. Ganon. Pinatawag niya. At ang usapan nila, ganito. Verse 17, If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, King. Ang una pa nga salita in verse 16, hindi na nga natin dapat pag-usapan ito eh. Alam nyo naman na kami ay may Diyos. At kung may Diyos kayo na patatayo dyan na bago, na iba sa aming Diyos, hindi namin sila papansinin. Pero dahil kami pinatawag mo, kaya medyo matindi yung dating ng tatlo, ang tatapang. Kaya sabi nung hari, sino ba itong, ako ang hari dito, ako dapat masunod. Kaya ang nangyari mga kapatid, verse 18, ang sabi mga kapatid ni Shadrach, Meshach at Abednego, kami tutulungan ng Diyos. Ididiktas kami ng Diyos namin mula sa iyo. Pero yung second verse 18, ito matindi. Ngunit kung hindi, oh my goodness, matindi to. Mabilis sumunod sa Diyos kung pinagbibigyan niya tayo sa gusto natin. Ayaw ba natin yon? Iligtas tayo? Gusto natin yon, di ba? Maniniwala tayo sa Kanya kasi ililigtas raw tayo eh. Pero iba po ang pananalig. Ang pananalig, Panginoon, ligtas mo ako o hindi, mananatili akong nananalig sa iyo. Mananatili akong naniniwala sa iyo. Tulungan mo man ako o hindi. Ay, maraming Kristiyano ganito. Tulungan mo ako, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero kung hindi mo ako tutulungan, Diyos. Hindi po ganon, mga kapatid. True faith can involve restoration or even martyrdom. Gusto ko yan ituro sa inyo. Kasi ayoko maging ang church natin imbalance. Basta kung nasusunod ka lang ng Diyos, susunod ka rin sa Kanya. Hindi po ganon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Siya ang masunod. At kung siya ay masusunod, patuloy natin siya sasambahin hanggang sa wakas. Kahit hindi niya tayo tulungan. Yun ang sabi rito, verse 18, kung hindi mo kami tutulungan, Panginoon, be it known unto you, King Nebuchadnezzar, that we will not serve the God or worship the golden image which thou hast set up. Ito nga palang ribulto, hindi po siya lang bakal. I think it's gold-plated. Hindi siya solid na gold. Kasi imposible naman na talagang ganun na it's gold-plated. Ang sabi ng Shadrach, Meshach at Abednego, hindi kami sasamba sa hindi tunay na Diyos. Kung ikaw yung hari, hahalak ka ba? Ang galing niya talaga. Nagalit. Napahiya siya, biro mo, harap-harapan, ginanon siya. Walang respeto itong mga tatlong to. Yung hurnuhan, painitin ng 7 beses. Ay, grabe. Yung hurnuhan, mainit na po yun eh. Mainit na po yun. Ay, alam po dito ng mga nagmamay-ari ng mga ng mga pagawaan ng mga inasal, alam po nila yan. 7 beses pinainit. Ay, sobrang init yun dahil nagalit yung hari. At sa sobrang init, yung nagdala kay Shadrach, Meshach at Abednego para doon mailagay sa hurnuhan, nasunog. Pero kataka-taka, yung pinasok nilang tatlo ron, parang hindi na At nung kanilang hinantay, siyempre hinahantay nila, maghihiyawan yun eh. Nasusunog eh. Siyempre, di ba, parang mababarbecue o, naku, grabe yun. Maririnig mo yung parang nasusunog na katawan ng tao. Wala naman silang naririnig na humiyaw. Bakit ganon? Silipin mo nga, merong butas doon mga kapatid para makita
Anong nangyayari sa loob? Na ano na ba sila? Tostado na ba? Ano ba yun? Yung na-pull, ano ba? Well done na ba? Kumbaga sa steak. Napunta pa sa steak tuloy. Aba, nakita nila yung tatlo. May kasama. May kasama pa. Hindi sila na ano nung apoy doon. Samantalang hurnuhan yun na 7 beses pinainit. Verse 24. They did not we cast these men into the midst of the fire? Di ba, sa gitna ng apoy natin sila binulit? Hari? Opo, mahal na hari. Doon po sa kalagitnaan, doon sa talagang pinakamainit. Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, not hurt. And the 4th was like the Son of God. Anghel, kasama po nung tatlo. Nagsusharing siguro sila sa loob, mga kapatid, tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi ng hari, who hath sent his angel and delivered his servant that trusted in him. Pati yung hari ngayon, sabi niya, pagpapalabas niya kila Shadrach, Meshach, and Abednego, oh mga gentlemen, Shadrach, Meshach, and Abednego, your God is the true God. Totoo ang Diyos nyo. Sambahin natin ang totoong Diyos na buhay. I saw the fire. Ay, paano mo hindi makikita yung apoy? Hurnuhan yun eh. Makikita mo talaga. Pero pagka alam mo ang pangako ng Lord, kahit ipapasok ka doon, alam mo na ililigtas ka ng Lord. Kung hindi man dito sa buhay na ito, sa kabila na. Nakuha niyo ako? Martyr ka kung ikay matuluyan, mamatay. Nakita mo ang apoy. Pero sa pananampalataya, ang makikita mo, higit pa po sa apoy, ang makikita mo, yung pagkalinga at pag-ingat ng Diyos sa iyo. Kahit saang lupalop o sulok ng daigdig ka, sumuong o magpunta. Ganyan kadakila ang ating Diyos na buhay. Faith saw who God is, and God spares His chosen ones. Of course, the lesson today, if the Lord decides not to help us, we still believe and trust in Him till the end, just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung iba, Kristiyano lang eh. Pagka pinapayagan ng batas. Pero kung bawal na sa batas, hinuhubad na yung pagka-Kristiyano. Hindi ka tunay na Kristiyano. Narinig niyo ako? Pastor, matapang lang siguro tayo kasi tayo nasa malayang lugar. Ang tunay na Kristiyano, kahit saan siyang lugar, Kristiyano pa rin siya. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Abraham was 75 years old. 75 taon si Abraham nung siya ay nakatanggap na maraming pangako. It was during the time of his 99th birthday when the ritual of circumcision was applied in Israel. So wala pa pong ritual, meron ng pangako na binigay ang Diyos kay Abraham na siya nga ay tunay na pinagpala ng Diyos at 75 years old. I'm telling you, by 99 years old, dun pa lang po pumasok yung pagtutuli o circumcision. The thing is, long before rituals, meron na pong blessing na prinonounce ang Lord kay Abraham. He will be the father of the great nation, and that in him all the nations shall be blessed. Kung ikaw ay pinagpala una ng Lord, lahat ng bansa na magagaling sa iyo ay pinagpala rin. And that in him all the nations shall be blessed. That was a great news for an aging man. Magandang balita sa isang tao na nakatatanda na sa edad. Ngunit mga kapatid, siya po ay mayroong asawa na hindi na po pwede manganak. Sarah, who longed to be a mother.
si Sarah po ay hindi magkaanak at gusto niya maging nanay. And it's a sad fact of the story. Yet these exciting promises were followed by Sarah's continued infertility. Wala na talagang pag-asa mga anak si Sarah dahil patanda na ng patanda, and many years of silence from God. And from that time on, parang tumahimik. Wala na pong pakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Bagamat nauna, may pangako na. Pero tila tahimik, wala nang silang narinig sa Panginoon. The facts didn't add up. Parang kaduda-duda na. Tunay kaya yung pangako ng Lord? Bakit siya tahimik? Bakit hindi natutupad yung pangako niya sa panahon natin? The pieces don't fit. Para po itong puzzle na tila hindi mo maiayos yung larawan, hindi mo makita na maliwanag. Kaya pagka ang tao hindi niya makita ng maliwanag ang bagay, doon na po pumapasok ang duda at pagtatanong at hindi pananalig. Sarah had gone to menopause. Nako, hindi na po manganganak itong babaeng ito, effectually ending her hope of motherhood. By then, she and her husband were old and their sexual ability had diminished considerably. Sa sobrang tanda na po, ang tawag po ay dead. Sabihin niyo sa inyong katabi, dead. Yung ano po, pagka sinabing matanda, may pag-asa pa. Pero pag sinabi ng Bible pa nagsalita, dead, paano pa magkakaanak? Wala na. Wala nang pag-asa. There was no realistic probability that there were to be given an heir. May pangako, magkakaroon siya ng tagapagmana. Paano magkakaroon ng tagapagmana? Patay na po yung katawan na dadaluyan ng tagapagmana kung sakasakali. Church, there were to be given an heir, but impossible it seems. Abraham's response at that discouraging moment was described by Paul. Si Pablo po ang sumulat sa Romans 4:19 to 22. Dinescribe niya yung naging response ni Abraham sa sitwasyon niya. Basahin ko lang po ng mabilis. Without weakening his faith. Whose faith? Abraham's faith. Faced the fact that his body was as good as dead. Buhay siya pero patay na. Hindi na po magkaanak. Since he was about 100 years. And Sarah womb was also dead. Oh my goodness. Double dead. Dead si Abraham, dead rin si Sarah. Yet he did not waver. Oh, praise God. Hindi siya nanghina. He did not waver through his unbelief regarding promises of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being persuaded. Ayun. Being persuaded that God had power to do what He had promised. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lubos siyang nanalig sa Diyos na ang pangako nito ay kaya at may kapangyarihan ng Diyos para ganapin niya ang pangako niya. This is why it was credited to him as righteousness. Naging katwiran at kabutihan at kabanalan para kay Abraham. In other words, Abraham believed God even when he made no sense. Do you believe God even sometimes God does not make sense? Hindi mo naiintindihan yung kanyang pamamaraan. Minsan ba nagdududa ka? Abraham did not. He chose to believe. Nanalig siya ng lubos. Naalala nyo sino yun? Yung hindi kinain ng leon? Lubos naman siyang sumunod at naniwala. Ito rin, lubos din. Ganun pala dapat. Hindi pala pwede yung installment paid. Hindi. Buo. Buo, mga kapatid. Lubos. 25 years. Seems empty, the promises of God. No clear answers.
No fulfillment. Unanswered questions. Mga tanong na walang sagot. Troubling contradictions. Parang kung ikaw ay mahina-hina, babaliktad ka na at hindi ka na magpapatuloy sa iyong paniniwala sa Diyos. Ngunit, katakataka pero totoo, these things swirled through the air in the lives of both Abraham and Sarah. Nevertheless, Abraham did not waver through unbelief. Hindi siya nanghina because he was convinced. Kumbinsido siya na kaya ng Diyos higitan ang rason at ang mga ebidensya na tila wala. Kaya pa rin ng Diyos sa dulo gawin at gampanan ang kanyang sinabing binitawang mga pangako. Church, I tell you, eyes saw hopelessness. Can you have hope on dead bodies and dead people? Patay na yan eh. Wala na magagawa yan. Kailangan niya ng tulong. Ilibing, i-cremate, etc. Eyes saw hopelessness. Eyes saw impotence. Wala na, hindi na manganganak yan. But faith sees fulfillment of God's promises. Ang mga mananampalataya mananatiling matibay. Kahit nakabaliktaran na, nakikita niya. Kasi may nauna ng pangako ang Diyos sa atin. At dahil doon, sapat na yung pangako niya para tayo maging kumbinsido na lubusang manampalataya, lubusang sumunod, dahil kaya ng Diyos at makapangyarihan siya ganapin ang lahat ng kanyang pangako. Palapakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Stay on your knees. Meron ka bang mga prayer, hindi maganap-ganap, yung mga gusto mo sana na maayos naman? Kasi I cannot support you, brother and sister, if your dream is against the will of God. But if your dreams seem to align with the Word of God, hindi kumukontra sa gusto ng Lord, I'm with you. Sasamahan ko kayo dyan sa inyong panaginip. Pero paano kung yung panaginip nyo parang lalong lumalayo instead na lumalapit? Samantalang graduate ka na, samantalang tapos ka na sa iyong pag-aaral, at tila abot kamay na, parang lumalayo pa. Huwag kang malungkot, huwag kang manghina. Stay glued on your knees. Pray. Manalangin ka. Do not waver in unbelief. Huwag kang matukso na hindi ka maniniwala sa mga pangako ng Lord. Mag-pray ka. Minsan makita mo yung anak mo, parang ito na yata, mas maitim pa to sa black sheep. Ayaw talaga sumunod. Sa lahat ng anak ko, itong wala siyang pag-asa. Don't say no. Huwag kang magsalita ng ganyan. May pag-asa siya sa Panginoon. Only believe. And if you believe, keep on praying. And I'll add, keep on fasting also. Lahat po kayo sasama sa end ng March sa ating darating na 2 days. Napakaikling fasting. Dati 3 days eh. Ginawa ko pong 2 days mga kapatid para yung Saturday pahinga, para Sunday resurrection, Sunday worship, enjoyment, celebration time sa Lord. Stay glued on your knees. Pray. Mag-pray tayo hanggang sa masagot ng Diyos ang ating prayer request. And hang on your faith as a life jacket or life preserver. Nakalagay na po kayo, di ba pagka magpupunta kayo sa mga island hopping, meron pong ordinansa ang mga bayan na yung sasakay doon sa island hopping, baka mahulog bigla, malunod. Dapat meron silang life preserver.
Na dati, akala ko, walang silbi yun. Pero nagsuot na rin ako kasi sumakay po ako dati ng yate ng aking kaklase. Sumakay ako mga kapatid. Oh my goodness. Lulutang ka pala ron kahit ayaw mo lumutang. Kasi that's what it's for. It's to preserve your life. Kaya lumangoy ako. Akala ko, ang galing ko lumangoy yung pala, kaya naman ako nakakalangoy na. Ang layo rin mula doon sa yate hanggang sa tabing dagat, malayo. Tawa ng tawa yung mga kaklase ko. Kasi sila, talagang honest to goodness swimming. Talagang inano nila mula doon sa yate hanggang sa... Ako, mga kapatid, padyak ako ng padyak. Sabi ko, umabot na rin ako. Paano kung di abot? Naka-life jacket ako, naka-life preserver. Yun po ang ibig sabihin. You want to preserve your faith forever. Kailangan manatili ang faith mo mula ngayon hanggang sa wakas. Palakpakan po natin ang ating Diyos. And the Lord is at work. Ang ating Diyos ay patuloy nakikilos sa ating komunidad, sa ating mga anak, sa ating mga karir, sa ating church, sa ating bansa. Even though you see no evidence of it happening. Pastor, masyado ka namang optimistic. I tell you, the eyes that I'm using now is the eyes of faith. Nakikita ko sa aking mga faith, sa faith na eyes ko, mga kapatid, as the kingdom of God continues to march through faith, faith sees community being saved one by one. Ang ating komunidad na ito, isa-isa sila lalapit sa Panginoon. Ang mga miyembro, mga kapatid ng ibang churches papasok sa atin, they will all be saved because the eyes of faith that I'm using now, ang nakikita ko, magliligtas ang Diyos ng kanyang komunidad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I also see our children. Yung mga anak natin ito, maliliit, mga bulinggit, yung iba nasa second floor, tinuturuan ng teacher. One by one, they will grow up as godly children. And as godly children, they will be, when they grow up to be parents, they will also be godly parents. And when that happens, indeed, the community gets saved. Hindi lang yung tatay, nanay, kundi yung anak. At yung anak, magiging binata at dalaga, mag-aaral, gagraduate, mag-aasawa, sila rin maka-Diyos. And they will build godly families. So in other words, the community gets saved. Career. Sino po rito? Dati mga kapatid, ang binibigay mong ikapo, batay sa iyong allowance. Ngayon, blines ka na ng Lord. You are blessed. And I challenge those who yet to give their tithes to do it. Because a lot of church members now here give faithfully their tithes. Because they know the tithes belong to the Lord. It's not theirs. And when you give it to the Lord, you don't actually give it. You pay your tithes because it belongs to the Lord. 10%. The offering, that comes from you. Tithes is obeying God. Offering is obeying your love towards God. That's why you give it also. God is thinking not just you alone when He blessed you. Nung ika'y pinagpala ng Diyos, hindi lang ikaw ang iniisip ng Diyos. He was thinking of allowing that blessing na dadaan sa iyong kamay para ito maipasa mo rin. Hindi lang sa iyong pamilya, sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Para yung ibang yan, maligtas din, makakilala sa Panginoon. Building the kingdom of God here on earth. Sino ang magpipinance ng gawain ng Panginoon? Drug lords? Sino ang gagamitin ng Lord yung may mga mata na may faith?
Sinasabi niya, kaya mo ako binless, Panginoon. At binibilang mo yung mga pera mo, hindi lang pala para ito sa akin. Para rin pala ito sa iba na gustong tulungan, iligtas pa ng Diyos na buhay. Ginagamit lang tayo, instrumento. Saan ba nanggaling yun? Blessing. Ang medyo nahirapan tayo. Saan ba nanggaling? Pastor, sa pawis at hirap ko, sa galing ko, talino. Sabihin mo yan dati. Nung nagsisimula ka pa lang sa church. You already hear the promises of God. Kaya ka umabot sa mataas na level. Promotion does not come from the east or west. It comes from God. Pastor, hindi naman God yung aming company. Group of companies to. Pero mga kapatid, kausapin mo yung pinaka-boss mo. Sasabihin niya, wala itong kumpanyang ito. Kung wala ang Diyos na buhay. Stay on your knees. Natural, pagka patuloy tayo magbigay. Prayer, katapatan, pagbibigay ng financial at physical presence, etc. Churches will start. And incidentally, I want you to pray hard. Pray for Pastor Obed and Sister Rose. Today, estimated time of departure is 3 o'clock in the afternoon towards their mission field, Claveria, Cagayan, serving under the banner of the High Calling Christian Center to preach the gospel of the Lord. The Lord died, the Lord was buried, and He rose again. The apostolic truth. The one God will save those who will believe. Pag-pray natin sila. Mamaya po sila aalis. And may God be with them as they propagate the kingdom of God in that place. Churches shall be established in places. Yun po ang nakikita ng mata ng pastor ninyo na may pananalig sa Diyos. Churches will be planted. Churches will multiply. Amen. And our country will be great again. Ang bansa natin magiging number 1 na naman sa Asia. Kasi yung mga churches na tinatag, nagturo ng mga makadiyos na katuruan. Ang sabi ng Biblia, ang bayan na may takot sa Diyos, inaangat. Ngunit ang bayan na walang Diyos, nagiging kahihiyan. That country will be great if God is lifted up in that country. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We have to believe. Because faith sees what the eyes cannot. And last, truth prevails in the end. Na ang katotohanan ng Diyos manatiling buhay hanggang sa wakas. Then, we have done our share in God's kingdom. Faith sees what the eyes cannot.